Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan nagsisimula ng gumamit ng light magic si Demon King Dazzle. Sa pagsasama-sama ng magic particles sa hangin at gawin ang tamang halaga ng radiation upang gawing liwanag. Kasama ng tamang pagbabalangkas ng spells na reversing basic dark root hanggang mabuo ang anyo ng banal na mahika. Ayon pa kay Demon King Dazzle na oras na upang subukan ang kanyang dark style light magic at makikita na nagtagumpay siyang makagawa ng light magic. Labis-labis naman ang paghanga ni Levirion sa kanyang hari, habang ang Holy Saint na si Sylvia ay makikitang namutla at hindi makapaniwala na ang isang Demon King ay maaring gumamit ng light magic. Sa lakas ng kanyang light magic ay makikita ang dark aura na nakapalibot dito. Nabigla naman si Edward at ang iba pa sa labis na liwanag na nagawa ng Demon King at nagtataka kung anong nangyayari. Bahagya namang pinagpawisan si Sylvia nang makita iyon at iniisip na ang magic na nilikha ng Demon King ay maging sanhi ng isang sakuna, dagdag pa niya na dapat siyang may gawin. Maya-maya pa ay nagsimula ng gamitin ng ni Demon King Dazzle ang light magic na kanyang ginawa upang atakihin ang Magic Stone. Kasabay noon ay makikitang nilalabas na ng Holy Saint na si Sylvia ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa kanya na dapat niyang gamitin ang pinakamalakas na pagpapawalang bisa na kapangyarihan upang pigilan ang sakuna mula sa ataking ilalabas ng Demon King. Nabigla naman si Levirion nang makitang naghahanda si Sylvia ng atake. Iniisip niya na nais ni Sylvia na pigilan ang malaking sandali ng kanyang hari, dagdag pa niya hindi niya hahayaang mangyari iyon. Maya-maya pa ay makikitang sabay na naghahanda ang Holy Saint at ang general na si Levirion ng kanilang mga magic. Inihahanda ni Sylvia ang kanyang greatest divine dispel magic habang si Levirion ay inihahanda din ang kanyang ultimate dark exchange magic. Habang patuloy na ginamit ng Demon King ang kanyang nilikhang light magic ay hindi niya napapansin na siya ay napapalibutan na ng Holy Barrier ni Sylvia, at ayon naman sa Holy Saint na ang mga ordinaryong mga dispel magic ay hindi gagana sa Demon King, ngunit ang kanyang banal na barrier seal na direktang nag-uugnay sa kanya ay hindi madaling masira. Kasabay noon ay makikitang isang dark magic ang patungo sa Demon King at isinigaw ni Levirion sa kanyang hari na huwag siyang mag-alala dahil kanyang ibibigay ang kanyang buong dark energy sa kanya. Nagtataka naman ang Demon King nang maramdaman na may isang beam ang patungo sa kanya at napapaisip kung anong nangyayari. Maya-maya pa ay makikita ang isang malaking pagsabog ng light magic at dark magic sa kinatatayuan ng Demon King. Labis-labis naman ang pagtataka ng Demon King at ng Holy Saint sa mga nangyayari sa kanila habang pinalilibutan sila ng mga birding kidlat. Maya-maya pa ay makikita ang malawakang birding usok na resulta ng banggaan ng kanilang kapangyarihan. Napamura naman si Edward at nagtataka nang makita na ang light magic ay lumikha ng pagsabog at itinatanong sa kanyang sarili kung anong nangyayari. Maya-maya pa ay nagsisimula ng nawawala ang usok sa buong paligid, kaya agad na lumapit si Levirion sa kanyang hari at itinanong kung kamusta ang kanyang kalagayan. Humihingi din ng tawad si Levirion dahil hindi niya nais gambolain ang kanyang kamangha-manghang demonstration, ngunit bigla siyang natigilan na ang Holy Saint na si Sylvia ang sumagot sa kanyang mga tanong. Ayon sa Holy Saint na okay lang iyon dahil iyon ay kanyang kasalanan dahil hindi niya nagawang ma-unstable ang kanyang magic, dagdag pa niya dapat niyang gawin iyon mas perpekto sa susunod. Kasabay noon ay nagsalita din ang Demon King na imposible pa rin na maglaman ng dalawang magkakasunod na magics mula sa mataas na antas ng mga demonyo, dagdag pa niya kailangan niyang magsanay ng higit pa dahil kanyang kalaban ang Demon King at ang kanyang general. Labis-labis naman ang pagkabalisa ni Levirion at hindi na alam ang mga nangyayari. Maya-maya pa ay tinawag ng Holy Saint ang Demon King na Sylvia at pareho nilang tinatanong kung bakit sila nakatitig sa isa't isa. At mula sa pangyayaring iyon ay nalaman nating nagkapalit ng katawan ang Holy Saint at ang Demon King. Habang sa labas ng akademya ay makikita ang Demon King at ang Holy Saint kasama ang general na nag-uusap.
Inihahayag ng Demon King na nasa katauhan ng Holy Saint na sa kanyang 1,700 taong nabubuhay ay ngayon niya lang naranasan ang uri ng kapangyarihan. Makikitang ginagamit ng Demon King ang kanyang kapangyarihan sa katauhan ng Holy Saint at sinasabi na dapat ay may isang depekto sa kanya ang Reversing Dark to Light formula at maaari itong maging ulo sa banal na bind at dark enchants. Dagdag pa niya na ang Holy Magic ay hindi masyadong kahanga-hanga, habang makikita ang Holy Saint sa kanyang likuran na nasa katauhan ng Demon King na labis hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kung paanong siya na isang Holy Saint ay napunta sa katawan ng isang Demon King, sinabi ng general sa kanyang hari na maaari siyang maging kaakit-akit sa lahat ng kanyang magugustuhan at nag-aalalang nakikiusap kung maaari silang bumalik sa normal. Dagdag pa niya na hindi niya magagawang mapagtakpan ang mga nangyayari sa kanilang lahat. Kasabay noon ay inisip niya ang pangyayari kung saan magkahawak ng kamay ang dalawa habang palabas ng akademya at sila ay labis na pinag-uusapan ng maraming mga tao. Sinasabi ng ilan na dapat nilang investigahan ang mga hindi pangkaraniwan nangyayari sa kanilang Lady Saint. Sinabi ng Demon King na nasa katauhan ng Holy Saint na hindi siya kailanman nakaranas nito. Kahit na mayroon silang isang library ng lahat ng uri ng insidente tungkol sa magic, dagdag pa niya na maaring may naaalala si Lev Irian. Masayang sinabi ni Lev Irian na kanyang gagawin, dagdag pa niya na maliban sa lahat ng mga bahagi tungkol sa banal na magic ng tao, sadyang hinahadlangan niya ang mga mula sa kanyang mga alaala. Nang bigla siyang suntukin ng Holy Saint na nasa katauhan ng Demon King. Sinabi ng Demon King na dapat silang patagang tumungo sa library sa hating gabi habang ang lahat ay mahimbing na natutulog. Galit naman na sinasabi ni Lev Irian sa Holy Saint na nasa katauhan ng Demon King na gustong-gusto niyang gumanti sa pagsuntok sa kanya ng Holy Saint, ngunit hindi niya magagawang saktan ang katawan ng kanyang hari. Agad din siyang pinatahimik ng Holy Saint dahil iyon ay deserve niya. Labis naman ang pagkabigla ng Holy Saint na nasa katauhan ng Demon King nang sabihin ni Dazzle na magtatago muna siya ng pansamantala sa kanyang silid sa Demon Kingdom at siya ay sa kanyang silid sa Human Kingdom. Sinubukan naman siyang pigilan ng Holy Saint dahil hindi siya maaring makita ng mga tao sa ganoong anyo na pumasok sa loob ng kanyang silid dahil siguradong mag-iisip ang mga tao ng masama. Ngunit siya ay natigilan nang biglang maglaho ang Demon King sa kanyang harapan. Sa pagsapit ng gabi ay may isang hindi kilalang tao ang lumitaw at nalaman natin na iyon ang Demon King na nasa katauhan ng Holy Saint at kanyang inaalok na sumama si Sylvia sa Demon Kingdom. Dagdag pa niya na maaari niya siyang ipasok sa kastelyo ng ligtas. Sinabi naman ng Holy Saint na sila ay ligtas sa kanilang kinaroroonan dahil walang sino man ang naroon maliban sa kanila. At sa unang pagkakataon ay nakita natin ang demon form ng Demon King habang nasa katauhan ng Holy Saint na si Sylvia. Ipinahayag ng Demon King na iyon ang kanyang demon form kapag siya ay nasa Demon Kingdom at kanyang sinaway ang Holy Saint dahil hindi akma ang kanyang kasuotan sa labanan. Agad namang hinawakan ng Demon King ang kamay ng Holy Saint at sinabi na wala na silang sapat na oras kaya kailangan niya siyang agad na i-teleport sa Demon Kingdom. Makikita naman na bahagyang namula ang Holy Saint nang sila ay magkahawak ng kamay. Kasabay noon ay ginamit ng Demon King ang kanyang teleportation magic at dinala ang Holy Saint sa kanyang kaharian. Sa kanilang pagdating ay kanyang sinabi sa Holy Saint na kailangan nilang magmadali bago pa may makakita sa kanilang, ngunit hindi nila namamalayang nasa pinto si Luna at narinig ang kanilang naging usapan. Labis naman ang pagkabigla ng dalawa nang biglang isinara ni Luna ang pinto. Labis-labis naman ang pagkabigla ni Luna nang makita muli ang babae na kasama ng Demon King. At kanyang muling inisip na may gagawing kababalaghan ng dalawa, hindi din siya makapaniwala nang makitang tila namumula ang mga mukha ng dalawa nang kanya silang makita habang nakahawak kamay, lalong-lalo na nang makita niyang suot ng babae ang kasuotan ng hari at inisip na nagkapalit sila ng damit sa sobrang pagmamadali pagkatapos gumawa ng kababalaghan,
Agad din siyang tumakbo sa hiya habang sinasabi na magpapanggap na lang siya na hindi niya sila nakita.